May bagong development na naman sa matibay na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang kakadating pa lamang ng bagong US Ambassador sa Pilipinas, agad namang isinagawa ng dalawang bansa ang panibagong Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Nagkataon ba ito, o isa itong malinaw na mensahe sa mga bansang patuloy na kumikilos sa pinag-aagawang karagatan? Ito ang ating tatalakayin ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at Military Modernization. Opisyal nang dumating sa Pilipinas ang bagong US Ambassador na si Leigh Lipton. Sa Facebook page ng US Embassy in the Philippines, ibinahagi nila ang mensaheng, "Mabuhay and welcome back to the Philippines, US Ambassador Leigh Lipton. We look forward to your leadership as we continue to mark US-Philippines 80 and Freedom 250. Ang salitang, "welcome back," ay nagpapakita na hindi na bago si Ambassador Leigh Lipton sa Pilipinas. May malalim na siyang karanasan sa ating bansa at inaasahan ng marami na mas lalo pang lalakas ang ugnayan ng Maynila at Washington sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na napakahalaga ng papel ng US Ambassador, lalo na ngayong tumitindi ang mga usapin sa West Philippine Sea, modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, at pagpapalawak ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa. Ngunit halos kasabay ng kanyang pagdating ay isa na namang malaking aktibidad ang isinagawa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa opisyal na Facebook page ng Armed Forces of the Philippines, matagumpay na isinagawa ng AFP at United States Pacific Command ang ika-5 Philippines-United States Bilateral Maritime Cooperative Activity para sa taong 2026. Isinagawa ang 2 araw na operasyon mula June 27 hanggang June 28 sa West Philippine Sea. Bagamat hindi eksaktong binanggit ang lokasyon ng operasyon, lumabas sa mga larawan at mga ulat na ang joint patrol ay isinagawa sa bahagi ng karagatan na malapit sa Scarborough Shoal, isa sa pinaka-sensitive na lugar sa West Philippine Sea. Matatandaan na ang Scarborough Shoal ay matagal ng sentro ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos itong maaga noong 2012. Simula noon, paulit-ulit nang nagkakaroon ng mga insidente sa naturang lugar kung saan hinaharang ang mga Pilipinong mangingisda at Coast Guard vessels. Kaya naman bawat joint patrol na isinasagawa ng Pilipinas at Estados Unidos sa rehiyong ito ay may malaking kahulugan hindi lamang sa military cooperation kundi maging sa pagpapakita ng suporta sa freedom of navigation at sa rules-based international order. Sa panig ng Pilipinas, lumahok sa operasyon ng BRP Antonio Luna, isa sa pinakamodernong guided missile frigates ng Philippine Navy. Kasama rin ang O-109 naval helicopter na nagsagawa ng aerial support sa buong maritime exercise. Hindi rin nagpahuli ang Philippine Coast Guard na nagpadala ng 2 barko. Una ay ang BRP Melchora Aquino, isa sa pinakamalalaking multi-role response vessels ng Coast Guard. Kasama rin ang BRP Capones na tumulong sa iba't ibang maritime activities sa buong operasyon. Samantala, mula naman sa panig ng Estados Unidos ay ipinadala ang 2 fast response cutters ng United States Coast Guard. Ito ang USCGC Charles Moulthrop at ang USCGC Emlyn Tunnel. Kapansin-pansin na Coast Guard vessels ang ipinadala ng Amerika sa halip na malalaking warships ng US Navy. Isa itong estratehiya na madalas nang ginagamit ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Sa pamamagitan ng Coast Guard assets, na ipapakita nila ang presensya sa dagat habang nananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng maritime law, search and rescue, at pagpapalakas ng regional cooperation. Sa loob ng 2 araw na aktibidad, nagsagawa ang 2 bansa ng iba't ibang interoperability exercises. Kabilang dito ang Communication Exercise o COMMEX upang matiyak ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga barko. Nagkaroon din ng Division Tactics at Officer of the Watch Maneuvers kung saan sinubukan ang kakayahan ng mga commanding officers at bridge teams na magsagawa ng coordinated naval movements. Isinagawa rin ang Photo Exercise o PHOTEX, isang mahalagang bahagi ng naval operations na ginagamit upang maitala ang formation ng iba't ibang barko habang nasa dagat. Hindi rin nawala ang Search and Rescue Exercise o SAREX. Napakahalaga ng ganitong uri ng pagsasanay dahil bukod sa military operations, handa rin ang 2 bansa sa pagtugon sa mga maritime emergencies gaya ng paglubog ng barko,
sakuna sa dagat, o pagligtas sa mga nawawalang tripulante. Kasama rin sa isinagawang aktibidad ang Maritime Domain Awareness. Sa madaling salita, ito ang kakayahan ng dalawang bansa na makita, subaybayan, at maintindihan ang lahat ng nangyayari sa loob ng kanilang maritime area. Kabilang dito ang pagmomonitor sa mga barko, aircraft, at iba pang aktibidad na maaaring makaapekto sa seguridad ng karagatan. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng maritime domain awareness lalo na sa West Philippine Sea kung saan halos araw-araw ay may mga ulat tungkol sa presensya ng iba't ibang foreign vessels. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon at paggamit ng modernong surveillance systems, mas mabilis na natutukoy ang mga potensyal na banta at mas napapalakas ang koordinasyon ng dalawang bansa. Ayon mismo sa AFP, ang ika-5 MCA ngayong taon ay patunay ng matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Layunin nitong higit pang mapahusay ang maritime domain awareness, operational interoperability, at ang pagsuporta sa isang rules-based international order sa Indo-Pacific. Kung mapapansin, halos buwan-buwan ang nagsasagawa ng bilateral maritime cooperative activities ang Pilipinas at Estados Unidos ngayong 2026. Ipinapakita nito na hindi lamang ito simbolikong aktibidad kundi bahagi na ng regular na operational cooperation ng dalawang bansa. Habang tumataas ang antas ng interoperability, mas nagiging pamilyar ang mga tripulante sa mga taktika, komunikasyon, at koordinasyon sa aktwal na operasyon. Malaki rin ang naitutulong nito sa pagpapahusay ng kakayahan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard dahil nagkakaroon sila ng pagkakataong makipagtrabaho sa isa sa pinakamakapangyarihang military forces sa buong mundo. Kasabay nito, malinaw ring ipinapakita ng Estados Unidos ang patuloy nitong suporta sa Pilipinas bilang treaty ally sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Bagamat hindi direktang binabanggit ang anumang partikular na bansa sa mga opisyal na pahayag, hindi may kakaila na ang mga ganitong aktibidad ay masusing pinagmamasdan ng buong rehiyon. Sa bawat joint patrol, mas tumitibay ang mensahe na handang magtulungan ang Pilipinas at Estados Unidos upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan, at kalayaan sa paglalayag sa Indo-Pacific. Ngayon naman ay dumating ang bagong US Ambassador sa Pilipinas sa panahon na lalong lumalalim ang defense cooperation ng dalawang bansa. Marami ang nag-aabang kung ano pa ang mga susunod na hakbang sa ilalim ng kanyang pamumuno. Posible bang mas dumami pa ang joint military exercises? Mas bibilis kaya ang implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement? Magkakaroon kaya ng mas maraming defense assistance, bagong kagamitan, at mas malawak na maritime cooperation? Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Habang nagpapatuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea, patuloy ding lumalakas ang koordinasyon at pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa dagat. At base sa mga nangyayari nitong mga nakaraang buwan, mukhang hindi pa ito ang huling pagkakataon na makakakita tayo ng mga joint patrol at cooperative activities sa ating karagatan. Patuloy nating bantayan ang mga susunod na development tungkol sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, mga aktibidad sa West Philippine Sea, at ang lumalawak na defense partnership ng Pilipinas at ng Estados Unidos.